Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Kenneth Louver kontra po kay Ayati Sailike ng China. Fight schedule December 27, 2025, nagaganapin sa Aichi Sky Expo, Tokumani, Japan. Sa labanan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba ni Kilyamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. Marami rin po kayo makukuha ng mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong papaboran. Dito ba sa ating kababayan na si Louver o doon sa kanya makalaban na Chinese fighter? Bagamat andong Sports PH sa inaghahayag po ng prediksyon mga idols, nasa inyo pa rin ho ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig nitong Chinese fighter na si Ayati Sailiki. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito. 12 wins with 5 wins coming by way of knockout. May siyam na talo at 3 tabla. Sa kanyang siyam na pagkatalo sa puntusan lamang ito natatalo. Sa ngayon may edad ito na 29 anyos at ang height 5 foot and 6 inches na may reach na 66 inches. South po ang stance, knockout ratio 41.67%. Last fight September 26, 2025, nakasagupa si Nawanim Kampanya, panalo by split decision 8 rounds itong si Ayati Sailike. Karanasan o eksperyensya nitong si Sailike. Sinuri ko mga idol kung sino-sino ba ang nakalaban ng boksingerong ito at may isa akong nakita na medyo popular. Nakalaban ni Sailike noong 2017 ang ating kababayan na dating two-time world title challenger na si Vincent Astrolabio. Yun lang po ang medyo popular na nakalaban talaga nitong si Sailike mga idols. Yung mga tumalo sa kanya na iba ay hindi gaanong mga kilala talaga mga idol. Unlike dito kay Astrolabio na minsan na talaga itong naging world title challenger or two times world title challenger. Yan po ang nasa record ni Sailike na nakalaban niya na kung saan isa rin sa tumalo sa kanya by decision. Skills itong si Ayati Sailike, boxer puncher din po, which is malimit sa Asian. Bibihira sa atin ang technical eh. Boxer puncher, pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Timing lang sa pagbatong ng suntok itong si Sailike. Pagdating po sa depensa, average. Pagdating sa durability, ang masasabi nating may tibay ito. Nakasiyam na talo na. Sa puntusan lang talaga ito natatalo. Oo. So ngayon mga idol, ang mayroon lang kay Sailike ay determinasyon. Oo. So ngayon, dahil yun nga, marami ng talo ng boksingerong ito. So ngayon, sa panig naman itong ating kababayan na si Kenneth Louver, bilang sa professional boxer, may impresibong kartada si kabayan, 16 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad lamang 22 anyos at ang height 5 foot and 6 inches, reach 65.5 inches, south po ang stance, knockout ratio 68.75%. Last fight, October 26, 2025, nakasagupa ni Kenneth Louver ang malakawayan sa tangkad na si Luciano Francisco Baldor, na kung saan diyan kinabahan ang Dong Sports PH sa laban na yan dahil napakatangkad, na kung saan panalo si Kenneth Louver by knockout sa ika-4 na round sa kanilang labanan ni Baldor mga idols. Eksperyensya o karanasan ni Louver. Mga idol, nakasagupa ni Louver ang dating world champion na si Luis Concepcion, si Kita Kurihara at yung matangkad nga na si Luciano Francisco Baldor. Yan po ang tatlo na talagang masasabi natin na nakapagbibigay ng magandang karanasan at nag-angat kay Louver sa rankings dito sa boxing. Skills nitong ating kababayan, boxer puncher din po, pressure, defensive, brawler, counter puncher style, na kung saan nandun kay kabayan ang aggressiveness, volume punches, power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average pa rin po ang depensa nitong si Louver, bagamat nakitaan natin ito ng pag-i-improve ng kaunti sa kanyang depensa, pero siyempre kailangan pa rin talagang aralin ni Louver ang paano siya magiging magaling na defensive din, dahil sa competition ngayon sa boxing mga idol, na kung saan nauso ang sweet science of boxing, malimit na lulugi ang mga boxer puncher doon po sa sweet science of boxing na pinauso ni Floyd Mayweather Jr. mga idols, yung hit and run kumbaga.
Nakatama, takbo agad. So yan po, sa durability naman ni Laber, marunong din po itong tumanggap ng suntok. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Parehong dayo sila sa bansang Japan, Chinese at saka Pilipino. So nasa neutral ground po ang mga ito. So ngayon dadako naman tayo sa rankings ng BoxRec. Itong si Ayati Sailiki mga idol, nakaranking ito sa featherweight division as rank 335 out of 1,765 dyan sa featherweight division. Si Kabayan po ay rank 10 out of 1,193 sa bantamweight division. So dito mga idol, dito pa lang makikita nyo na. Alam natin na si Laber nakaranking sa 4 major title belts o sa ilang world title belts dyan sa bantamweight division. At kinikilala si Laber na prospect. So, hindi basta-basta itong lilipat ng division mga idols. Ibig sabihin, bababa ng division si Ayati Sailiki. Ilang division ba ang kanyang ibababa? 2. Featherweight siya. Sunod dyan, super bantamweight. Sunod bantamweight. So, 2 division. So, disadvantage po yan sa bumaba. Which is kay Sailiki. Maaring masabi ng iba na malakas itong si Sailiki sa bantamweight division dahil galing sa featherweight. Oo, tama po kayo. Pero may twist din yan. Bakit? Dahil pwedeng malakas lang yan sa early rounds, ngunit paglipas ng second half, pwedeng maramdaman na niya ang epekto doon po sa pagbabawas ng timbang, which is yung tubig sa katawan. Swerte kung mabilis ito makarecover mga idol sa ganong sitwasyon na makabalik agad doon sa kanyang dating timbang magkatapos lamang na makainom ng ilang basong tubig o ilang litron tubig. Kumbaga yung rehydration mga idols. So disadvantage po yan sa panig ng Chinese fighter ang kanyang pagbaba ng 2 division. Maaring malakas yan sa early rounds pero sa paglipas ng panahon o oras sa laban habang tumatagal, doon niya maramdaman yan ang mga kakulangan mga idols. So disadvantage po yan para kay Sailiki. Kaya kung sakasakaling si Luber naman ang umakyat doon sa featherweight division para malabanan lang itong si Sailiki, disadvantage din po kay Kabayan ang kanyang durability. Kung kaya ba niya tumanggap ng suntok mula sa featherweight division, o madalaban niya ang kanyang buong galawan, lakas doon sa featherweight division, gayong 2 division ang kanyang aakyatin. So yun po mga idol, dito pa lamang po makikita nyo na ang problema na posibleng magiging problema doon sa boksingero. So dyan mga idol, disadvantage yan para kay Sailiki dahil sa pananaw na ng Sports PH dahil naka-world ranking itong si Luber dyan sa bantamweight division, ang Chinese fighter ang binaba niya si Kenneth Luber. Oo. So disadvantage sa Chinese fighter po 'yan. Ngayon nadako na tayo sa physical na appearance dito sa dalawang maglalaban. 22 anyos lang si Luber, 29 anyos si Ayati Sailiki. So dito mga idol, wala pa po talaga sa peak prime itong ating kababayan na pwedeng maging excuse pag natalo na ay wala pa kasi yan sa peak prime. Pero hindi ibig sabihin noon mga idol na walang sansang manalo ang ating kababayan sa edad na 22 anyos dahil parami nang nag-world champion na kung saan mga idol, teenager pa nga yung iba. Disadvantage lang dahil wala pa po ito talaga sa kanyang peak prime, unlike dito sa kanyang katunggal edad, nasa peak prime na. Matagal nang nasa peak prime sa edad na 29 anyos. So disadvantage kay Laber yan. Height, pareho po, 5 foot and 6 inches. Sa reach half inch lamang si Sailiki, parehong south po itong maglalaban. At sa knockout ratio, lamang po si Laber. 68.75% ang kanyang knockout ratio considered as a knockout artist or power puncher. Samantalang si Ayati Sailiki, 41.67% ang kanyang knockout ratio. So, lamang na lamang sa power po si Kenneth Luber. Activity fight, galing sa impresibong panalo si Luber, galing din sa closed fight na panalo itong si Ayati Sailiki. So parehong aktibo. Sa experience po mga idols, halos 50-50. Bakit? Kasi ang pinakamatindi na kalaban ni Ayati Sailiki sa kanyang buong professional boxing career ay si Vincent Astrolabio. Hindi po basta si Vincent Astrolabio kasi nga 2-time world title challenger po yan at power puncher si Vincent Astrolabio.
Si Llober naman dating, nakalaban niya ang dating world champion na si Luis Concepcion, si Luis Concepcion na nakalaban ni Llober mga idol lipas na po 'yun sa prime. Pangalawa, inactive 'yun. Oo, pangalan na lang ang mayroon kay Luis Concepcion na dating world champion. Si Kita Kurihara, knockout artist din 'yun. Luciano Francisco Baldor, 'yun ang sumubok sa kakayahan ni Llober sa mga matatangkad na opponent o katunggali. So sa skills naman tayo, parehong boxer puncher. Timing lang itong si Ate Selike na doon kay Llober ang hand speed, volume punches, combination sa kanyang power. Oo. Tapos samahan pa natin ang aggressiveness nitong si Llober, mga idols. Sino Limado? Limado si Llober dyan. Oo, maraming ikinala lamang si Llober sa rankings, sa division, dahil malaki ang tsansa na siya ang dinarayo dito ngayon. So, Llamado si Llober dyan. 60-40 in favor of Llober. Oo. 60-40 in favor of Llober. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Llober ako dyan by unanimous decision or split decision. Posibleng mabubugbog niya itong kalaban niya. Kuya Rong Sports, may pag-asa bang makapagpa-knockout win itong si Kenneth Llober. Sa knockout ratio na itong ating kababayan, mga idol na kung saan umabot sa 68.75%. Oo. Siguro mga idol magawa ni Llober yan dahil 10 rounds ito. Magawa ni Llober yan ang pag-knockout ito kay Selike. Doon na siguro yan mga idol sa magsimula yan sa 7 to 10. Magsimula sa 7, round 7 to 10. Posible makuha ni Llober yan mga idol. Ang pag-knockout dito sa Chinese fighter. Given na yan, knockout artist siya eh. Mataas ang kanya knockout ratio for puncher siya eh. Given yan. Pero yun nga, tandaan natin na kasiyam na talo na ito. At nandoon pa si Astrolabio. Si Astrolabio po talaga ay hindi basta malakas yan si Astrolabio. Pero tinatanggap lang nitong Chinese fighter, mga suntok Astrolabio. Partida, 2017 pa nangyari yun mga idol. Bata pa si Astrolabio. Kalakasan din po ni Astrolabio yan, nung panahon niya, na yan. Oo. Kaya mga idol, kaya ang prediction ko nga, desisyon kasi nga may kakunatan itong Chinese fighter. Siyam na talo, puro puntusan lang natalo to. So ibig sabihin may tibay. Oo, may tibay yan. Lamang siyempre sa edad na 29 anyos at bugbog din ito lagi. So baka yun nga sa nasabi kong round magsimula sa 7 to 10. So pabor ako kay Llober dyan na mananalo. Puntusan o knockoutan. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo itong Chinese fighter? This is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado ito mga idol ay walang chance manalo. Pwedeng ma-upset si Llober dyan by decision. At kahit sa knockoutan, may makamay din sumuntok itong Chinese fighter. Bagamat hindi ito mataas ang kanyang knockout ratio, pero makamay. Malay natin baka masulidan din si Llober dyan. Dahil si Llober sanay sa kalaban na orthodox. Ngayon, makalaban niya pareho silang southpaw. So ibig sabihin may posibilidad na magbabago din itong galaw ni Llober sa pag-a-adjust. So diyan may tsansa din itong Chinese fighter mga idol. Hindi ko sinasabing walang tsansa yan na maka-upset kay Llober. Puntusan. At kahit sa knockoutan pwede. Oo, pero mas malamang sa puntusan pwedeng ma-upset si Llober dyan mga idols. Oo. Pwede kasing samantalahin ni Selike ang mga openings ni Llober habang nasa opensa. Kumbaga mga idol, ang gagamitin nitong si Selike ay ang in and out moving around, tapos suntok dalawa takbo na agad, suntok tatlo na kung saan solido o malinis, sabay alis na kaagad. Pwedeng maganon dyan si Llober mga idol. So ibig sabihin, delikado si Llober dyan sa puntusan. Na kung saan mga idol, ang masasabi ko na lang dito sa ating kababayan, iba yung pag-iingat. Oo, at huwag pabayaan ang depensa. At sana, maano sa kanyang team ang mga kakulangan ni Llober pagdating po sa depensa. Kasi yun ang kailangan dito. Depensa. May husay sa opensa itong si Llober, so dapat mayroon ding husay pagdating sa depensa na kung saan, dahil ito po ay agresibo, delikado sa mga counterpunching. Oo. So, abangan natin. Magandang laban ito. Oo. Either bubugbugin lang to ni Llober or susubok ito sa kakayahan ni Llober. Mga idol. Dahil ito po ay galing sa featherweight division.
So hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.